Where are you going? Napaangat ang tingin ko sa nagtatakang si Charles nang tumayo ako. Kakatapos ng kasi namin manood sa Netflix kaya naisipan ko mag-shower na muna. I will shower first. Do you wanna come? Nagulat pa to nung una pero excited ding tumayo para lumapit sa akin. Tumawa ko at saka umatras palayo sa kanya. I am just kidding. Naniwala ka naman. I laughed at him. But I'm serious here, Juliet. Matiim nitong sambit. Pinatay nitong TV at walang pasabing binuhat ako nito. Walang kahirap-hirap sinampay ako sa kanyang balikat at napasigaw ako. Charles, let me go. I'm just kidding. Natatawang sigaw ko rito pero tuloy-tuloy pa rin to sa paglalakad papasok sa aming kwarto. Binabalang ako nito na nasa loob na kami ng banyo. Seryoso pa rin pero nakita kong umisid dahil sa itsura ko. You, Charles man, lumabas ka na. Imbes sundin ako, nagabad lang to ng damit. Kita ko tuloy yung maiksi nitong katawan at oo, may abs. Natahimik ako. Napangisi siya tuloy-tuloy na hinubad ang pantalon. Charles! Nakaginhawa ko na makita naka-boxer naman pala siya. Kinabahan tuloy ako. Aatakin ako sa puso nang lumapit to sa akin. He carried me again and put me in the bathtub. Napasigaw ako nang buksan itong shower. I'm already wet with my clothes on. Nakikita ko pinipigilan ni Charles ang tawa. I pouted at him. Pag nagtitripan niya ata ako ng lalaking to eh. I looked at him and then an idea popped in my head. Tumayo ako kaya't nagkapantay kami. He's still taller than me though. Basang-basa ng damit ko kahit napansin kong bumabakat ang dibdib ko, lalo na ngayong puting damit ang suot ko. I'm not even wearing a bra. I saw him gulp. Seryoso ngayon ang tingin nito sa akin. Tayong lagaslas ng tubig mula sa shower ang naririnig. Without a word, I removed my wet shirt in front of him, leaving my upper body naked. I saw him gulp repeatedly. I secretly laughed in his reaction. I took a step once. Halos magkadikit na kami sa sobrang lapit ko. Before I could even react, I tiptoed to kiss his lips. I kissed him passionately. Halatang nagulat pa siya nung una but when I bit his lower lip, that is my signal to kiss me back. Pinasadaan kong kamay ang dibdib nito pababa sa kanyang abs. Pabalik-balik ang kamay ko doon. Kinakabahan ako. He laughed so hard. Tinaas niyang muli ang boxer niya at sa dati nitong ayos habang tumatawa pa rin. When he looked at my face, he laughed again. I frowned. Pinagtitripan mo na naman ba ako? Inis kong sambit saka umupo sa bathtub. Butit nasa gitna ng daming tubig kaya't natatakpan naman kahit papano ang dibdib ko. You teased me first. If I did not love you, cold, you have seriously touched it. He laughed again. Napasimangot ako lalo. Pinausad niya ako dahil gusto niya raw mag-bathtub din. Imbis magreklamo, ginawa ko na lang. Umupo siya sa likod ko. My back is facing him and I saw I leaned. Naglagay ako ng lavender liquid soap sa bathtub, tsaka pinabula iyon. Hindi ba masakit? Tanong ko rito, pagkaraan. Anong masakit? Nabitin ka, sorry. How will you calm it down? Answer me seriously. There's a lot of willing women. Before he could even finish the words, I shut him up. Nainis kong tinanggal ang kamay niya sa bewang ko. Fine. Doon mo pakalmahin yung mga willing na babae mo. After that, you will never see me again. Lalo niyang hinigpitan ng yakap sa akin. Sorry, I'm just kidding, babe. He chuckled. Di ko siya kinibo. Nilalaro ko lang ang bola na nasa palad ko. Uy, sorry na, babe. Lambing nito pero hindi ko na lang pinansin. Pansinin mo na ako. He held my chin but I still did not look at him. Ayaw mo ako pansinin, ha? Nanigas ako na maramdaman kong may tumutusok na bagay sa likuran ko. My face heat profusely when I understand what it is. Tatayo sana ako pero hinaklit agad ako nito, kaya napaupo na ako sa kanyang kandungan. Naramdaman ko tuloy ulit ang bagay na yon. Oo na, papansinin na kita. Tulak ko sa kanya pero mas lalong humigpit pa ang yakap ito sa akin. I like you, Juliet. Naparinok ako sa narinig. Di makapaniwala sa narinig. Pinapaharap niya ako sa kanya. He is confessing while we're in the bathtub and both naked. Nice! I can still feel his hardness down there but I'm more dazed with his confession to even think about it. Matiwasay na natapos kami sa pagligo nang walang nangyayari sa amin. Well, except from the teasing accident earlier, I felt my cheeks heated every time I remembered what happened in the bathtub. Gosh, we had a lot of fun in that straight 1 week. Maraming nagbago talaga after he says he wanted to fix our marriage, especially now that he likes me. Kakain na, Juliet. Alika na rito. Napangiti ako na marinig ang tinig ni Charles na nasa kusina. We both decided to do the cooking and washing the dishes, alternately. Kung siya na magluluto, ako maghuhugas, then vice versa. Natutuwa ako sa setup namin yon. Naupo ako sa harap niya. When is your photo shoot again? He asked.
I put rice on his plate before answering him. No. Di pa ako tinatawagan ni Manager Grace. She will contact me if ever I have a photo shoot. Why? Nothing. I'm just curious how to do your photo shoot. Prenteng sagot nito. Kumain na ako. He cooked sinigang na baboy, his favorite. If ever I have a photo shoot, you can come with me. Ngiti ko rito. Natigil siya sa pagsubo. Really? Yes. I can't wait. I smiled at his excited face. Napatingin ako sa kamay nitong nakapalibot sa bewang ko. Hindi pa rin ako masanay-sanay na magkasama na kaming natutulog sa isang kama. It felt so surreal. Tumagilid ako para maharap siya. He's still awake. I cuddled with him. Are you happy with me? I looked at him. I am so happy with you, Charles. I saw him smile but it did not reach his eyes. Paano kung naging ganito tayo simula nung kasal pa lang natin? Siguro mas masaya na tayo ngayon. I am still sorry for being so harsh on you since the first time we met. I regret being jerk. If I just tried liking you since the first day, I wouldn't have caused you so much pain. His hug tightened. I leaned my head on his chest. It's okay, Charles. I understand you. You just love Diane and I can feel how hurt you are for having a fiancé you didn't even know. I sniffed his scent. He just smelled so good. I can only promise you one thing, Juliet. His hand was playing my hair. I will love you until the end. I smiled sadly. Ang sarap sana pakinggan kung totoong ako ang sinasabihan, hindi si Juliet. A single tear fell in my eyes. My heart is aching because I know that what happened now will not last. Nang umagang yon, nagising ako, mukha agad ni Charles ang bumungad sa akin. He's still sleeping with his mouth open a bit, which I found cute, in a manly way. Kinagat ko na lang ibabang labi ko para pigilan ng paghagikik. I want to pinch his nose until it became red. Nanggigigil ako sa kanya ngayon and for the remembrance, I took a picture of him sleeping face. Nagtagal pa na ilang minutong pagtitig ko sa mukha niya. Buti na lang at di siya nagising sa ginawa kong yon dahil siguradong isang malaking kahihiyan kung makikita niya ako nakatitig sa kanya. Kaya bago pa mangyari yon, dahan-dahan ako umalis ng kama para mag-ayos. Ako naman ngayon ang magluluto ng breakfast para sa aming dalawa. Hindi ko matanggal ang ngiti ko habang nagluluto. Hinayaan ko na lang dahil wala namang makakakita. Nagluto ko ng fried rice, hotdog, bacon, egg, pancakes at nagtimpla din ako ng kape para kay Charles. Nihanda ko rin ang lamesa para makakain na kami. Naalala ko mga nangyari kahapon, the teasing, and after that we cuddled until we fell asleep. Masaya sa pakinamdam. Charles? I called him. Di niya siguro marinig ang tawag ko kaya napagdesisyonan ko na lang puntahan to sa kwarto. Masaya ata talagang gising ko dahil habang patungo sa kwarto, kumakanta-kanta pa ako at nakangiti. Buti nilang talaga walang nakakakita sa akin. Gosh, sana magtagal pa ng kahit konti lang oras na magkasama kami ni Charles. I wanna know him more. I like him so much. Ewan ko kung kailan nangyari pero yun talaga ang nararamdaman ko ngayon. Sino ba namang hindi? Hindi ba? Napatangi ako sa naisip. One of these days, I will surely confess to him. Nang nasa tapat na ako ng pintuan ng kwarto, kumatok pa ako ng 3 beses. Sigurado tulog pa rin si Charles kaya't walang sumasagot. Napahagikik ako na mahina nang maalala ang mukha niya kanina habang natutulog ng nakanganga. Dahan-dahan ko na pinihit ang doorknob tsaka maliit ng hakbang na pumasok sa kwarto. Nagtaka ako na makitang wala ng kama si Charles. Pupunta na sana ako sa CR para lang tawagin ito pero naaninag ko agad si Charles na nasa terrace habang nasa kaliwang tenga ang phone nito. Nayakapin ko na sana ito sa likuran pero nadako ang tingin ko sa kanyang kamay na nakakuyom. Mukhang may hindi pagkakaintindihan na sila ng kausap niya. Bad mood siguro ang gising ng babae ko. Tahimik ako naglakad papalapit sa kanya. Kaya't pagtapa ko pa lang sa bungad papunta sa may terrace, dinig ko na agad ang tinig mula sa telepono. Nagulat ako nang marinig ang tinig ni Chloe. Cassandra? Nandyan ka pa ba? Anyway, thank you ulit Cassandra ha. Ang laki ng tulong mo sa pamilya ko. At dahil ngayon na lang gising na ulit ang totoong si Juliet, makakahinga na ako ng Mabilis kong inagaw ang cellphone ko sa hawak ni Charles. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ko sa sobra kong kaba. Lalo kong kinabahan ang tumingin sa akin si Charles, diretso sa mata at para bang galit na galit. Who are you? Sigaw nito sakat mabilis sinaklit ang braso ko. Takot naman ako na yumuko. Gulat na nakatingin to sa kanya.
Hindi makapaniwalang nabuking ako. Bakit ngayon pa? Ngayon pang nagkakaayos na sana kami? Hindi ko na napigilan pa ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Sa sobrang higpit nasasaktan na ako. Answer me. You, woman, who are you? Lalo pang lumakas ang sigaw nito sa akin. Napansin ko ring nakakayom na rin ang kanyang kamao na parang anumang oras ay kayang-kaya niya na akong saktan. Charles, let me explain. Bakit kailangan ngayon pa ito mangyari? Bakit ngayon pa? I heard enough, Juliet, or whoever you are. Now answer me. Bago pa kita masaktan? Nanggigigil na saad nito. Hindi ko sinasadyang lokohin kayo, Charles. Please, let me defend myself. Shut up. I already heard enough of your shit. Nagpaloko ko sa isang impostorang katulad mo. Pinakasalan ko ang isang impostor and you know what? It's disgusting. You fool me and everyone around us. Hindi ka ba nakokonsensya man lamang? Well, let me guess. You did it for money, right? He laughed mockingly, but still his eyes is full of madness. Hindi niya mawawala pa iyon. How much are you? Magkano ang ibinayad sa'yo? At nagawa mo ko lukuhin. How much are you so I can just buy you? Sigaw niya pa. Napatabon ako sa bibig. Pinipigilan ng mga hikbing gustong kumawala. How could you do this to me? How could you? Kung kailan nagugustuhan na kita, tsaka ako naman malalaman ng mga to? Shit! Napakagatlabi ako para pigilang muli ang paghikbi. Pero ang luhang kanina pang tumutulo, hindi ko yata mapigilan. I'm sorry, Charles. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko naman gagawin to kung hindi ko kailangan ng pera eh. Napaigtad ako na makarinig ng pagsuntok sa dingding. I looked up and saw his hand, full of blood. Mabilis ako lumapit sa kanya, tinawakan ng kamay niya na dumudugo. Charles, don't do this. Do not touch me. You're not my wife. You're just a gold digger imposter. All this time niloloko mo lang ako. I will never forgive you. Hindi kita mapapatawad. He muttered a curse. Nanlaki ang mata ko nang bigla niya lang akong itinulak ng malakas. Nawalan ako ng balanse kahit ang akala ko mapapaupo lamang ako. Pero napaigik ako nang tumamang likod ko sa kanto ng maliit na lamesa na nasa terrace. Napapikit ako sa sakit at mas lalo pang naiyak. He combed his hair with his hand, frustrated. Leave this house before I even call the police. Umalis ka na't huwag magpapakita kahit kailan. Do not show your face to me dahil sa sunod na magpakita ka pa, baka mas malala pa sa pagtulak ang gagawin ko sa'yo. He shouted and stormed out of the room. Charles, please hear me out. Please? My voice broke. I felt like there's something broke inside me. Sobrang sakit. Mas masakit pa sa naramdaman kong kirot sa likod ko. Kahit di masyado nakikita ang daanan dahil sa luhang nasa mata, tumayo na ako. Wala akong dadalhin kahit na isa sa gamit ni Juliet. After all, di naman akin na mga yun eh. Palabas sana ako ng kwarto nang biglang mahagip ng mata ko ang singsing na nasa daliri ko. Mabilis kong pinunasan luha kong tumulo, tsaka tinanggal ang singsing. Una pa lang, hindi na sa akin ang singsing na to. Kay Juliet dapat nakasuot ito. Nirapag ko sa side table ang singsing katabi ng wedding picture namin ni Charles. Tinanggal ko rin sa picture frame ang wedding picture namin na yon, tsaka pinunit sa gitna. Naiwan ang picture ni Charles na nakangiti at gwapong-gwapo sa suot nitong white tuxedo. I texted Chloe using my phone. To Chloe. We failed, Chloe. Nabuking ako ni Charles. I am so sorry and thank you. That's my last thing I did before I walked out of the room. Nangihina ako habang pababa ng umiinom ng alak. May ilang basyo ng alak na walang laman. Nagkalat din sa saigang ilang gamit. Make sure you will never come back here. Anito. Malungkot ako napangiti. Napatingin sa kamao nitong nagdurugo kanina. Nagdudurugo pa rin hanggang ngayon. Gusto ko hawakan ng kamay niya at kumutin ang sugat niya ron, but who am I to do it? Wala ako karapatan na gawin yon. Don't worry. You won't see me again. Naglakad na ako papunta sa pintuan pero huminto rin to sa kalagitnaan. Gusto ko sabihin lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. This will be the last. Before I walk out of this house, I want to tell you that I'm very thankful that I was able to see your kindness that everyone couldn't see. You know what? Hindi ko pinagsisihan na kilala kita, Charles. You're so sweet, kind, and thoughtful. I know you'll be the perfect husband for Juliet. I'm sorry for this mess. I'm so sorry. My voice broke. I'm sobbing so hard. I wish you nothing but a real happiness for you too. Goodbye, Charles. This gold digger imposter will never see you again, and I'm hoping we'll not see each other again in this lifetime or even in the afterlife.
The last words I said before I stormed out of the house, with a heavy heart and tears falling down to my cheek. Diretso lang ako sa paglalakad at di na maling lumingon pa. I want to go back to the time where I was still fine. I don't like it here. I don't like what I'm feeling. I promised to myself that this will not gonna happen again. I feel worthless, useless, and I felt like it's all my fault. 1 year later. Welcome, Sir Livano. Still the same? I smiled at him while arranging a bouquet for his, girlfriend, I think. I'm sure your girlfriend will be happy when you give this to her. He laughed happily. She's actually my fiancé now. My eyes widened. Nagulat ako doon and I'm so happy for him. Actually, si Sir Livano isa sa naging suki ng flower shop ko. Simula na nagsimula ako sa negosyong to, palagi siyang bumibili. Nakwento niya sa akin noon na sinusuyo niyang muli ang ex-girlfriend niya, which is by giving her a flower that was bought from our shop, until they became together again up until now that they are now engaged. Wow, that's nice! Congratulations to the both of you, Sir Livano. I actually want to bring her here. She likes how the flowers were arranged, but sadly, I don't want to take the risk. She's 6 months preggy, he said. Oh wow, congratulations again, Sir Livano. You're really in love with your fiancé. It's written in your face. I am and forever will be in love with her. Mapapasana all ka talaga sa sagot ni Sir Livano eh. He is so sweet. Sana all. Anyway, here's the bouquet for your future wife. Thank you, Sir Livano. Wishing you all the best. I smiled at him. He paid before leaving the shop. Napangiti ako habang tinitingnan ang papalayong figura ni Sir Livano. That kind of guy is actually endangered, meaning malapit nang maubos. He's really sweet. Gustong-gusto ko talaga yung love story ni Sir Livano at na magiging asawa niya. Napaigtad ako na may magsalita sa gilid ko. I saw my assistant at para bang kilig na kilig pa rin. Joy, ikaw pala yan? Ginulat mo naman ako? Napahawak pa ako sa dibdib para true. Ikaw talaga, nervyosa masyado. Mag-asawa ka na kaya? At sinamahan pa yun ng tawa. Nangiti na lang ako sa asal ni Joy. Palibasa nakahanap ng happy ending niya. Napatingin ako sa labas kung saan kaharap lang ng shop ang dagat. The clear blue sea is at peace and I am too. After what happened 1 year ago, bumalik agad kami ni Mama. Kapatid ko sa probinsya kung saan kami lumaki. Nung gabing umalis ako sa bahay na yon, ang gabi ring umalis ako ng Maynila para manatili dito sa probinsya. Takang-taka nga sila Mama nang umuwi ako sa bahay. Mugto ang mata at namumulang ilong. Mabutit di na sila nagtanong pa. Di rin ako nakapagpaalam kay Chloe ng personal. Ayoko na makigulo pa. Joy, pakibantay muna dito sa shop. May pupuntahan lamang ako. Umiti naman si Joy at malaki ang naging ngiti na sumaludo sa akin. Natatawang napailing ako. Pagkalabas ng shop, sumalubong agad sa akin ng preskong hangin. Inalo ng hanggang bewang kong buhok. Di ko na inabalang sikupin pa yon. Nakangiti ako habang papalapit sa tabing dagat. This is the time that I like the most. Yung preskong hangin, mahinang alon, ilang taong nagkakatuwaan sa tabing dagat. I sighed. Nakayo ko ang ulo habang sinisipang ilang pinong buhangin na nadaraanan ko. Nagulat ako nang makita ang isang pares ng paang nasa harapan ko. Maputi iyon at pang babae. Oh, sorry ma'am, sorry. She looked like me. Ang pinagkaiba lang sa amin, buhok. Hanggang bewang ang buhok ko at hanggang sa kanya naman, balikat lang. Hi, Cassandra. It's nice to see you here. Napakurap-kurap ako, tipid nang umiti sa kanya. I did not expect her here. How come she know where I am? Or it's just a coincidence? Juliet? I mumbled. Let's eat. Ayan niya, tininda ko sa isang upuang gawa sa pawid. How are you, Cassandra? I just want to thank you for doing it just to save our company. I'm so thankful to you. Ngumiti ako sa kanya. She's kind. Thank you too, Juliet. Naligtas ang mama ko dahil sa ginawa kong yon. Kahit na may galit ka sa akin for doing it, I don't care about them as long as my mom is in good health. Chloe missed you so much, even if she did not tell me. I know she is. Nung kinakwento ko nga niya sa akin, I can feel the sadness in her voice. I miss her too. She's too kind not to miss. She is with you? Actually, nandito kami lahat for vacation. I really did not expect that I will see you here, Cassandra. Nandito silang lahat, it means nandito rin si Charles? Bigla akong kinabahan. What if bakita niya ako dito? No, hindi pwedeng mangyari yon. Mabilis akong tumango. I gotta go, Juliet. Thank you for your time. It's nice seeing you here. Enjoy your stay? I smiled. Tumakbo agad ako paalis pero nahawakan agad ni Juliet ang braso ko bago pa ako makaalis. Sorry for bothering you but can I visit your house?
Para nag-aalangan pang sambit ni Juliet. Kahit nagtataka sa sinabi niya, wala na ako nagawa at sinama siya sa bahay.